So anong estado ng araw po ba ang daigdig ngayon? Kung ako pong tatanungin po ninyo, nandun na po tayo sa anytime now, the beast is coming. Okay? Anytime now, the beast will reveal himself. Nandun na po talaga tayo. But may good news po ko sa inyo. Kasi punong-puno po kasi ng senyalis ang second coming. Ang mga pinagbabatayan ko po o pinagbabatayan natin, tayong mga nag-aaral ng Bible, ay yung mga senyales na ibinigay ng Panginoon. No? Kung ano-ano ba yung mga yon. Yung mga senyales bang yun makikita sa panahon natin? Opo. Ito pong panahon natin ngayon, actually magbibigay lang po ako ng isang year kung ano nang nangyayari. Itong year na ito, batayan ko lang. Ito, 2026. Huwag na po natin isama yung mga nangyari na nakaraang taon. Itong 2026 lang po. Kargadong-kargado, punong-puno ng mga medyo kakaibang mga pangyayari. At and to think, we only opened the year just last month and right now, patapos pa lang po tayo sa second month nito. Ang February, malapit na po ang Marso. Pero ito pong gusto kong sabihin, Jesus is always with us. Jesus is always in control. Alam po ba ninyo, habang pinagmamasdan ko kagabi ang ulap, siguro around 9:30 going on, mga quarter to 10 na siguro din yung kung di ako nagkakamali. Grabe yung langit, talagang walang kahangin-hangin, humidity. May kinalaman bang humidity sa mga bagay na nangyayari ngayon? Samantalang dati naman ang nag-humid. Yes, dati na pong nag-humid pero hindi katulad ng sobra po ngayon. Gigising ka ngayon kasi hindi ko po pwedeng buksan yung aircon paggabi sa amin kasi sumasama pang pakiramdam ko pa nag-aircon ako ng gabi. Binubuksan ko lang yung pagtanghali. Pero kapag kagabi matutulog ako, ayaw ko as much as possible. Ayaw ko mag-aircon ng gabi. Opo. Kasi medyo mahinang baga natin. Oo. So, ang nangyari po, pag gumigising ako ng tagaktak pawis ko, knowing na pag February, maginaw yan, di ba? Yung mga nagdaang panahon, nagja-jacket pa nga po ako bag natutulog o sweater. Malaki ang nagbago sa daigdig, mga kaibigan. Tapos, kung magbubukas ka ng YouTube mo, ako binabantihan ko po talaga ngayon yung mga nangyayari po sa Middle East, yung mga nangyayari sa around the world, especially yung sinasabi niya ng pagkikreate nila ng one world government. Ngayon po tayo magbantay dito. Kung sasabihin mo sa akin ito, 10 years back, 2016, 2014, and 15, something like that, hindi pa kita papansinin. Kasi, during that time, alam natin bilang believers nararamdaman natin yan Alam natin na talagang ang dapat i-focus natin dati, yung mga panahon na yon, talagang gospel, mag-evangelize ka. Up to now din naman, pero ngayon talagang meron na pong haplos sa atin. May sampal na sa mga mukha natin ngayon yung mga nangyayari sa mundo. Hindi po tayo dapat magwalang bahala sapagkat ang Bible prophecies nakasulat po sa Bible. Hindi pwede sabihin na mag-focus tayo dito, hindi tayo magpo-focus dyan. Bakit ipinasulat pa ng Diyos yan kung hindi mo pupukusan? The beast is coming anytime soon. That's the firm and founded truth na nakikita natin kung pagbabasihan natin ng 2026. That's the only thing na talagang makikita mo kung inaaral mo talaga. Pero ulitin ko, huwag tayong matatakot. Dapat nga lalo tayong maging eager to share the gospel of grace. Dahil ang gospel of grace lamang po ang makakapagpakawala sa mga maling katuruan. Habang hindi pa dumarating si Kristo, ituro natin sa kanila yung dahilan para mapasama sila sa rapture. Maraming Kristiyano ngayon ang nag-aakala na sasama sila sa rapture dahil sa mga religious practices nila, dahil sa mga mabubuting gawa nila, dahil nagbabible study sila, dahil sa mga community nila at dahil sa mga institutional church nila. Hindi po yun. Hindi po yun. The only thing na makakapagpasama sa'yo o makakapagpa-include sa'yo para madagit ka ng Panginoong Hesus sa rapture ay ang paniwalaan mo lamang ang ginawa niya sa cross. Wala nang iba pa. You believe in what He has accomplished sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. That would be enough. That's enough. Nalulungkot si Jesus
Sinasabi niya sa mga Kristiyano ngayon, tinalikuran nyo na ang inyong unang pag-ibig. Tinalikuran nyo na ang inyong first love. Okay? Ang pagkaunawa ng iba dito, tumalikod na raw kay Jesus at gumagawa ng kamunduhan. Hindi po yun ang ibig sabihin ni Jesus sa verse. Ang ibig sabihin ni Jesus sa verse, ganito. Nang marinig ninyo ang ebanghelyo, ipinangaral sa inyo to sa pamamagitan ng biyaya. Naligtas kayo sa biyaya at wala kayong pagmamalaki. Tama? At tinanggap ninyo ang gospel sa pamamagitan lang ng biyaya ni Jesus. Ano ngayon? Parang tinatalikuran nyo ng inyong first love. Ano ang first love na binabanggit ni Jesus dito? Ang grace of God. Ang first love pala natin, yung grace of God. Nang una natin marinig, di ba, in love tayo sa grace of God. Pagkatapos, ngayon bumabalik ka sa law. Kaya nalulungkot si Jesus kasi bumabalik ka sa law. Yun ang pagtataksil. Pag nagbalik ka sa law, bumalik ka sa iyong unang pag-ibig. Hindi yung gawa mo, hindi yung pagba-Bible study mo. Bagamat maganda yon, pero hindi po yon. Ang unang pag-ibig natin, balikan natin ang grace ni Jesus. Narinig natin na ligtas tayo sa biyaya at biyaya laang ng Panginoong Hesukristo at hindi ang anumang mga bagay na pwede mong idagdag. Lahat ng mga gawa ng tao according to the Bible ay basahan lamang. Although pararangalan ni Jesus sa Bema Seat ang mabubuting ginawa natin while on earth. Of course, because He is a just God. Wala naman po tayong pagtatalo diyan Pero ito lang po ang gusto kong sabihin. Nakabalik ka na ba sa iyong unang pag-ibig? Ang unang pag-ibig ay nung una mong narinig ang gospel, na in love ka dahil kahit gaano ka makasalanan, kahit gaano ka kasama, inibig ka ng Diyos. Yun ang iyong unang pag-ibig. Na ngayon ay tinatalikuran mo dahil nagbabalik ka sa law. Sabi nga ni Pablo, ano nang nangyari sa inyong mga hangal na taga-Galasya? Nagsimula kayo sa Espiritu at ngayon ay nagtatapos kayo sa laman? Napakalakas ng argumentong yan, napakalakas ng simbuyo ng damdamin ni Pablo nang sinasabi niya yan dahil talagang nagagalit siya dahil unang-una baka mawala ng kabuluhan ng kanyang pagpapagal at pangalawa at mas importante baka ang mga tao hindi na nakapokus sa biyaya ng Diyos na matatagpuan lamang sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. It's all about Jesus. First love natin, it's all about Jesus. Jesus Himself, Jesus alone, wala na pong iba. Ako yung humihingi ng paumanhin sa napakalakas na pagpupukpok dito ng mga kapitbahay, may pinapagawa po sila. Pero walang tatalo sa mensahe ng biyaya na meron tayo ngayon. Again, suriin ninyo ang mga sarili ninyo. Ano po ba ang binabanggit ng Bible na unang pag-ibig? Ang unang pag-ibig natin ay ang biyaya ni Jesus. Na in love tayo nung marinig natin na wala tayong ginawa, makasalanan tayo noon, pero tinanggap niya tayo dahil namatay siya para sa atin. That's our first love. And Jesus wants us to go back to our first love. Our first love is the grace of Jesus Himself. Kabalik ka na ba sa first love mo kay Jesus? Doon sa ginawa niya sa iyo sa krus. Doon sa katotohanan na alam mo na biyaya lang niya ang makapagliligtas sa iyo. No more, no less. Yun ang ating first love. Pag balik ka na sa iyong first love, dumating man ang delubyo, dumating man ang demonyo, hindi ka matatakot sapagkat alam mo, because of Jesus, we will all be raptured dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Dahil mabuti siya. Jesus is so good. Sa ilang beses na panahon, ako iniligtas na ng Panginoon. Naranasan mo yun, naranasan ko yun, naranasan natin lahat yun. For how many times the Lord Jesus delivered us, and He will deliver us again and continue to deliver us because of His great love for us. Nag-uumapaw na pagmamahal ni Jesus sa atin. Maging ka-good vibes ka na by clicking the subscribe button and share this video. It's very important to know na ibang mga taong wala pa sa Panginoong Jesus na si Jesus lang ang daan at wala nang iba. That will be all for now and God bless sa ating lahat.